Mula sa nakakatakot na sawfish hanggang sa ferocious river otter, ang ilog Amazon ay tahanan ng mga halimaw na tila galing sa iyong mga masamang panaginip. Sumama sa amin sa video na ito habang dinadala ka namin sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa 5 pinakadelikadong halimaw ng ilog Amazon. Number 1. Isipin mo ang isang halimaw na napakawalang awa na kahit ang pinakamalaking mandaragit sa kalikasan ay nanginginig sa kanyang presensya. Ito ang giant otter, ang pinakamalaking otter sa mundo at isa sa mga pinakamapanganib na hayop ng ilog Amazon. Umaabot ito ng higit sa 6 na talampakan, mahuhusay na manghuhuli at tuktok ng mga mandaragit. Napakakaunti ng mga kalaban ang may lakas ng loob na tumingin sa kanyang mga mata. Bagamat brutal ang kanilang agresyon, nagkakaroon sila ng lakas sa dami. Madalas silang namumuhay sa mga grupong pamilya na umaabot sa 20 individual. Huwag magpaloko sa kanilang cute at malambing na hitsura. Sila ang nasa itaas ng food chain. May bite force na 600 at 15 pisi, kaya nilang salakayin ang anumang biktima, mula sa malalaking isda hanggang sa ahas at iba pang nilalang sa ilog. Kaya nilang pumatay at makasakit ng sino mang hindi mapalad na makatagpo sa kanila. Kahit ang mga tao ay hindi ligtas, may mga insidente kung saan nagdulot sila ng labis na pinsala sa mga tao na nasa maling lugar sa maling panahon. Number 2. Laging lumalaki ang listahang ito ng mga nakakatakot na hayop. Kilalanin ang green anaconda, isa pang nakakatakot na nilalang ng ilog Amazon. Karaniwang tumitimbang ito ng hanggang 550 pounds at umaabot sa 29.7 talampakan. Siya ang pinakamahabang, pinakamabigat at pinakamalaking sawa sa Amazon. Nakakamit niya ang ganitong sukat sa pamamagitan ng pagkain ng iba't ibang hayop tulad ng mga ligaw na baboy, usa, ibon, pagong at kahit ang nakakatakot na kaiman. Sa mundo ng mga mandaragit, hindi natatakot ang green anaconda na lunukin ang anumang biktima ng buo. Tinatawag silang non-venomous constrictors na may nakakabighaning paraan ng pagkuha ng pagkain. Isipin mo ang isang inosenteng usa na nakapulupot ang green anaconda sa kanyang katawan. Ang tunog ng pagbasag ng mga buto ay pumupuno sa hangin habang unti-unting nalulumbay ang biktima. Matapos ang brutal na pag-squeeze, nilulunok ng green anaconda ang biktima ng buo. Kahit gaano ito kalaki, pinapahaba nito ang kanyang panga upang maisubo ang buong katawan ng biktima sa isang subo. Number 3. Isipin mo ang isang centipede na kayang manghuli ng paniki, kumakain ng malalaking daga at nagdudulot ng takot sa mga hayop na 15 beses ang laki nito. Ito ang giant centipede, itinuturing na pinakamalaking uri ng centipede sa mundo na umaabot ng hanggang 12 pulgada. Hindi lang ito nakakatakot dahil sa laki. May dalang malakas na lason na kayang paralisahin ang biktima sa isang kagat. Parang isang sanay na manghuhuli, umakyat ito sa mga dingding at kisame ng yungib upang salakayin ang mga medium-sized na mammal, madalas nang hindi na kailangang lumaban. Sa kalikasan, ang giant centipede ay may mahabang listahan ng mga biktima, kabilang ang mga ahas, paniki, at iba pang maliliit na invertebrates. Dapat bang matakot ang mga tao sa nilalang na ito? Oo, bagamat ang kagat nito ay hindi agad nakamamatay, ang sakit na dulot nito ay labis na hindi makayanan. Number 4. Ang malaking isdang ito ay kilala bilang arapaima. Mayroon itong malapad na bony head, nakataas na bibig at isang dorsal fin na umaabot mula sa likod hanggang sa buntot. Kapag umaapaw ang mga ilog, ang mga isda ay naisasalubong sa paligid ng kagubatang Amazon kung saan karamihan sa mga species ay namamatay. Subalit, ang arapaima ay nakakaya pa ring mabuhay dahil sa natatanging kakayahan nitong huminga ng hangin. Kahanga-hanga, ang arapaima ay maaaring mabuhay ng hanggang 24 na oras sa labas ng tubig, isang pambihirang kakayahan para sa anumang uri ng isda. Umaabot ito ng hanggang 10 talampakan at tumitimbang ng hanggang 440 pounds. Marahil ito ang pinakamalaking freshwater fish sa mundo. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na bony teeth at dagdag pang mga ngipin sa itaas ng kanyang bibig na nagpapahintulot sa kanya na durugin ang kanyang biktima bago ito lunukin. Gumagamit din ang arapaima ng kakaibang taktika sa pangingisda upang makuha ang mas maraming pagkain. Binubuksan nila ang kanilang malaking bibig upang lumikha ng vacuum na humihila sa lahat ng malapit na pagkain. Number 5. Kilalanin ang mga bully ng ilog Amazon, ang electric eel. Kapag dumating ang dilim,
lumalabas ang mga nakakatakot na nilalang na ito upang atakihin ang kanilang biktima gamit ang 860 volts ng kuryente, sapat upang pumatay ng isang adult na tao. Karaniwang umaabot ito ng 8 talampakan at tumitimbang ng hanggang 45 pounds, kaya't sila ay perpektong makina sa panghuhuli. Ang mga electric eel ay nokturnal na hayop na nakatira sa maduduming bahagi ng ilog Amazon. Dahil sa mahina ang kanilang paningin, naglalabas sila ng mahina ngunit kapaki-pakinabang na electric signal bilang radar para sa kanilang nabigasyon patungo sa mga kapareha at pagkain. Kapag natagpuan na ang biktima, naglalabas ang electric eel ng mas malakas na kuryente upang masindak ang biktima. Ang kuryente mula sa electric eel ay kilalang nakakapagpatalon ng kabayo. Kahit na 8 oras matapos mamatay, patuloy pa rin silang naglalabas ng delikadong kuryente mula sa kanilang buntot. Bago natin tuklasin ang mga pinakamamatay na halimaw ng ilog Amazon, silipin ang nakakatakot na larawang ito ng isang parang ahas na nilalang na nahuli sa ilog Amazon. Sa loob ng maraming taon, may mga kwento ng mga halimaw na eels na nagtatago sa maduduming kalaliman, malayo sa mga mata ng mga mangingisda at manlalakbay. Ngunit sa wakas, tila nahuli na ng isang masuwerteng mangingisda ang isa sa mga ganitong nilalang. Ang halimaw na ito ay tila umaabot ng hindi bababa sa 100 talampakan at mukhang direktang galing sa isang masamang panaginip. Sa maraming halimaw na nakatira sa ilog Amazon, ang South American rattlesnake ay isa sa pinakanakatatakot. Kilala bilang isa sa mga pinakamatataasang lason na ahas sa mundo, ito ang pinakamaraming distribusyon sa kanyang genus. Sa kabila ng kanilang agresibong kalikasan, madalas na hindi sila umaatake sa mga tao ng walang dahilan. Ang mga kagat mula sa South American rattlesnake ay kadalasang nagreresulta sa pagkasira ng paningin o kahit kumpletong pagkabulag. Ang iba pang sintomas ay kinabibilangan ng mga problema sa pandinig, ptosis at pagkaparalisa ng mga peripheral na kalamnan. Lalo itong nakakaapekto sa leeg na maaaring maging sobrang malambot na tila parang nabali. Sa matinding mga kaso, maaaring magdulot ito ng nakamamatay na respiratory paralysis na nagreresulta sa kamatayan. Kapag nangyari ang mga ganitong problema sa paningin, kadalasang sinusundan ito ng permanenteng pagkabulag. Kung ikaw ay bata at walang extra money ay mag-skip ka na lang. Dahil tapos na ang video, mahalagang paalala ito ay bawal sa mga bata at para lang ito sa mga taong may extra money. Hello guys, ipapakilala ko lang sa inyo ang PH Mines. Kung makikita natin ay ganito na kalaki ang laman ng akin wallet. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang tricks na ginagawa ko para manalo ako ng paulit-ulit. Ang lalaruin natin ulit ay ang mines. At ngayon ay magbebet tayo ng 100 piso. So ito yung tricks na sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ng nasa corner lang ang pipindutin mo. So as you can see, yung 100 natin ay naging 200 pesos. So it means nanalo tayo ng 100 pesos. Isa pa. Isa pa ulit. Kung gusto mong i-try itong app na ito ay i-click lamang ang link sa comment section at mag-register para makapaglaro.